Father, thank you for this, oh God. We just thank you for this day that just passed. Thank you for your goodness, oh God. We just thank you, Lord God, for your grace and mercy, oh God, and this situation that we are into, Lord God. You're always there for us, protecting us. Lord, we are going to do worship songs for you, oh God. We just want your name to be lifted up and be praised and be magnified, Lord. We also pray, Lord God, that the people who will hear this worship will be blessed as well, oh God. Will be inspired to know you more and have faith in you more, oh God. Just thank you for everything, oh God, and guide us with this, oh God. Thank you, Lord. We ask this in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan
Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Sa sitwasyong ito, Panginoon, ay kami pa rin patuloy na magpupuri sa iyong banal na pangalan sapagkat ikaw, Panginoon, ay suktulan sa pagbibigay ng biyaya. Mabuhay po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa Panginoon ay sumainyong lahat. Aking dalangin na sa kabila ng mga nagaganap sa ating kapaligiran ay patuloy nating makita at pasalamatan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Dalangin ko na makatagpo tayo ng kapahingahan at kapayapaan ng puso at isipan sa mga pangako ng Panginoon sa kanyang kasulatan. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang pangako ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Zephanias, Kabanatang 3, talatang 17. Sabi po dito, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang buhay. Ang inyong buhay, aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sabi po dito, ang Panginoon ay parang isang sundalo, makapangyarihang sundalo na handang magligtas sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay siyang magbabago sa atin. Babaguhin tayo ng kanyang pag-ibig. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sapagkat kaya niyang baguhin. Kaya nang baguhin ang ating buhay, yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin sa ating mga sarili ay kayang baguhin ng Panginoon. Kaya't patuloy lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon at panghawakan ang kanyang pangako na katulad ng isang makapangyarihang sundalo, tayo ay kanyang ililigtas. At naniniwala po ako na tayo ay iingatan ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahong ito kung saan ay nagahari ang takot, ang pangamba at kawalang pag-asa at kawalang kasiguruduhan. Mga kapatid, sa araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang pangitain na ipinakita ng Panginoon. Habang kami po ay sama-samang nagdadasal, nananalangin, ipinakita sa akin ng Panginoon ng isang nagniningas na lampara na nakalutang sa hangin. Maliwanag na maliwanag ang apoy na nagmumula dito. Sa isip ko, tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, ano po ang ibig sabihin nito? Ano po yung nais niyong mensahe na iparating sa amin? At nakita ko po ang pangitain ito 1 linggo o 2 linggo bago magkaroon po ng tinatawag na social distancing. Kaya, at ngayon, naunawaan ko ang ibig sabihin ng nagniningas na lampara. Ngayon ko na naunawaan, ipinaunawa ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ito ng pangitain na ito. Sama-sama po nating basahin ang aklat ng Mateo, Kabanata 25, talatang 1 hanggang 13 upang mas lubos ko pong maipaliwanag sa inyo kung ano po yung relasyon ng pangitain na nakita ko na nagniningas ng lampara sa mensahe na nais ng Panginoon sa araw na ito. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal, halikayo't sa lubong ninyo." Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan.
Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya'y dumating ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Diyos naming Amang makapangyarihan, salamat po Panginoon sa kabutihan mo na patuloy na pinapakita mo po sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong pag-iingat sa bawat isa. At salamat po Panginoon na sa kabila Lord ng mga kaganapan sa aming paligid, patuloy na binibigyan mo po kami ng karunungan upang abutin ang aming kapwa at sama-samang manalangin at magpuri pa rin sa iyo. Sa kabila Panginoon na hindi man po kami sama-sama sa isang lugar ay ginamit mo po ang teknolohiya upang patuloy na abutin namin ang bawat isa upang magbigay ng kalakasan, upang pag-aralan ang iyong mga salita at upang maibahagi Panginoon ang salita at mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. Ito po ang aking samot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nais ko lamang pong ulitin yung huling salita na sinabi ng Panginoon sa talinghaga. Sabi po dito, sinabi ng Panginoong Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Naniniwala ako mga kapatid na tayo ang lampara sa aking pangitain. Bakit ko nasabi ito? Ngunit bago ako magpatuloy, nais ko ibahagi sa inyo ang kahulugan ng lampara. Ano ba? Ano ba yung ibig sabihin ng lampara? Ito po yung kahulugang ito ay habang naghahanap po ako kung habang inaaral ko po itong mga salitang ito, may nakita po akong kahulugan ng lampara. Ito pong kahulugang ito ay tumatak sa aking espiritu. Ang sabi po dito sa wikang Ingles, a lamp is one of the pinnacle symbol of self-sacrifice as it consumes itself to offer light to the world. Nung mabasa ko po ito, mga kapatid, ako po ay namangha sa karunungan at kaparaanan kung paano mangusap ang Panginoon sa atin. Sabi po, lampara, simbolo ng pagsasakripisyo ng sarili upang magbigay ng liwanag sa atin. Kung susuriin po natin yung isang lampara, yung pisikal na lampara, totoo po ito na kapag naubos na ang langis at mitya, hindi na po ito magniningas. Kaya sabi po, it's a pinnacle symbol of self-sacrifice as it consumes itself to offer light to the world. Para po makapagbigay ng ilaw, sisindihan po yung mitya at habang po sinisindihan yung mitya, unti-unti po itong nauubos sapagkat kinakain ng apoy. Self-sacrifice. Kung susuriin po natin na mabuti, ito pong lampara na ito ay ang ating Panginoong Jesus din. Sa Mateo po, matatagpuan po natin yung sa kabanatang 8 ng aklat ng Mateo, talatang 12. Sabi po rito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi po ng Lord, siya ang ilaw ng mundo. Ang Panginoong Jesus ang ilaw ng ating mundo. At ang sino mang sumusunod sa Kanya ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Tunay nga po na namatay ang Panginoong Jesus.
para sa akin, para sa iyo, para sa atin, upang tayo ay hindi na mamuhay sa kadiliman. At maging sa aklat po ng pahayag, Kabanata 21, talatang 23, sinasabi po dito na hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod na iyon dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa at ang ilaw doon. Mga kapatid, hindi ba kayo nasasabik na makita ang lungsod na ito? Ito po yung nasa aklat ng pahayag, yung bagong lungsod, yung bagong city na itatatag ng Panginoon, ang bagong langit at lupa na ang magsisilbing ilaw ay ang Panginoong Hesus, ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya't mga kapatid, dalangin ko na bilang mga tagasunod, bilang mga naniniwala sa Panginoong Hesus, na patuloy nating papagningasin yung apoy na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung ilaw na inilagay sa atin ng Panginoon na tinanggap natin ng Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tinanggap din natin yung ilaw na nagmumula sa Kanya. At kailanman ay hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman. Sa madalit salita, kahit saan tayo pumunta, idaladala natin yung ilaw na natagpuan natin sa Panginoong Hesus, sapagkat sinabi ng Panginoon, kung sino man yung sumunod sa Kanya, ay taglay din natin yung ilaw na ibinigay Niya. Sapagkat yung ilaw na natagpuan natin sa Panginoon ay ang ilaw na magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Yung ilaw na ibinagkakaloob ng Panginoon ay ilaw na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, hindi ito namamatay. Kailanman ay hindi na ito mababalot ng kadiliman, sapagkat ito ay nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, sa panahong ito, tayo ang lampara. Sa panahong ito at sitwasyon na meron tayo ngayon, lalong-lalo na ngayon na ipinatutupad ang social or physical distancing, papagningasin natin yung apoy, yung liwanag na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, upang malayo man tayo sa isa't isa, ay matanaw pa rin ng ating kapwa ang kaningningan ng liwanag ng Panginoong Hesus. Naniniwala ako na inilagay tayo ng Panginoon sa lugarin kung saan tayo naroon ngayon, sapagkat mayroon siyang plano. Walang nakakaalam na walang sino man ang nakakaalam na magkakaroon ng social distancing o physical distancing. Ngunit naniniwala ako na inihanda tayo ng Panginoon, kaya tayo nasa lugar kung saan tayo ngayon. Ako nasa Trento, ng ibang kapatiran nasa Nuglasco, na ikinalat tayo ng Panginoon sa buong Pictou County, sapagkat nais niya na yung lampara, yung ilaw na mayroon tayo ay papagningasin at pagpapag-alabin natin, sapagkat nababalot ng takot, ng walang kasiguruhan, ng walang kapayapaan ang puso ng mga tao ngayon sa ating kapaligiran. Kaya't nais ng Panginoon na papagningasin natin, papagliyabin, papag-alabin natin yung lampara, yung ilaw na ibinigay niya sa atin nang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Liwanag na nais niya na papagningasin natin yung liwanag na magbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa bawat isa, at patuloy na badama ang pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Patuloy na papagningasin natin ang ating ilaw sa pamamagitan ng patuloy na pagbababad sa panalangin at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos bilang mga mananampalataya at bilang mga lingkod ng Panginoon, sa pamamagitan lamang ng patuloy na paghingi ng gabay at pagbababad sa presensya ng banal na Espiritu. Ngayon higit kailanman kailangan natin papag-alabin, papagningasin yung lampara, yung ilaw na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesus.
Dito po ako magtatapos sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 16. Sabi po dito, kayo ang magsisilbing ilaw sa mundo, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ito ay salita ng Panginoong Hesus. Uulitin ko po, ang sabi ng Panginoon, pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Kaya't mga kapatid, in-encourage ko po ang bawat isa na patuloy po nating papagningasin yung apoy, yung ilaw na makita. Sindihan po natin yung ilaw na huwag po tayong tumulad doon sa mga mangmang na dalaga na hindi po sila handa. Gusto po ng Panginoon lagi tayong handa. Lagi tayong handa sapagkat hindi natin alam kung ano yung dadating sa araw ng bukas. Katulad po ito nangyayari sa ating kapaligiran. Yung virus, wala pong nag-expect ng bagay na ito, ng mangyayari, ngunit narito na ito. At bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, nais niya na tayo ay laging handa, anumang oras, anumang panahon, anumang sakuna, anumang pagsubok, anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Nais niya ay lagi tayong maging handa, hindi lamang sa kanyang pagdating, bagkus alam ko na dapat lagi tayong handa sapagkat hindi natin alam kung kailan darating muli ang Panginoon. Kaya't yun ang sinasabi niya na tayo ay magbantay at lagi maging handa, lagi nating papagningasin yung apoy, yung ilaw na nasa atin upang sa gayon marami pa yung makakilala sa Panginoong Hesus bago siya muling bumalik, bago siya bumalik at upang marami pa ang maligtas at makakilala sa ating Panginoon. Kaya't kapatid, nais ko anyayahan ka sa isang panalangin. Kung sa mga oras nito, may bahagi ng iyong buhay ang nadidiliman o mayroong takot sa iyong puso o pag-aalinlangan o naghahari sa sa iyong buhay ang walang kasiguraduhan at hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. May bumabagabag sa iyong puso at isipan, walang kapayapaan. Nais kong anyayahan ka sa isang panalangin na upang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Lagi mong kasama ang Panginoon. Naghihintay lamang ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay laging kumakatok sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Naghihintay lamang siya na papasukin natin siya sa ating puso, sa ating buhay. Mahal ka ng Diyos sapagkat ibinuhos niya, nagbubuhos siya ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang ako, upang ikaw, upang tayo ay maligtas. Kaya't kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito at nangusap sa iyo
sa iyong puso at sa iyong espiritu ang Panginoon at nais mong papapasukin ang Diyos sa iyong buhay, inaanyayahan kitang sumabay sa panalangin ito. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay nagkasala sa iyo. Kaya't sa mga oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan nang may pagpapakumbaba sa aking puso. Panginoon, patawarin mo nga po ako sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Pagharian mo nga po, Panginoon, ang lahat ng aspeto ng aking buhay, ang aking puso, ang aking isip, ang aking damdamin. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat ng ito, Panginoong Hesus. Ikaw nga po ang maghari at maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Nawa, mga kapatid, meron po tayong natutunan sa mga salitang ibinahagi ko sa inyo. Nawa, nagbigay ito sa inyo ng kapayapaan at ng encouragement na sa panahong ito, meron tayong Diyos na matatakbuhan, na merong Diyos na handang sumaklolo sa atin at wala tayong walang ibang daan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang Panginoong Hesus lamang ang ilaw ng sanlibutan ito. Have a blessed day. Nawa patuloy na tayo ay sama-samang manalangin sa Panginoong Hesus at dalangin natin na sa panahong ito ay matagpuan ng bawat isa ang kalakasan at kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, kasa't pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutugon
luha ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, salamat. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, ang Panginoong Jesus. Purihin ang banal mong hanggang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako
karapat-dapat, pagkukulan ng lakas at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karumihan. Pag-ibig mo ko nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Walang pagpapala, Panginoon. Inataas namin ang ngalan mo, Jesus. Ika'y papurihan, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Thank you, Jesus.